Hello guys, so good day sa inyo lahat. So this is Herbert Flores. So right now, i-demo ko sa inyo kung paano ba mag-login at mag-process ng order dito sa MDP Ventures. Kung ikaw ay bagong reseller or naghanap ka ng video tutorial kung paano ba mag-process ng order, so kailangan panoorin na itong maiksing video na to. Dahil sa video na to, matututunan mo step by step. Okay? So ngayon gamit ko is yung aking smartphone dahil karamihan sa mga reseller or sa mga nag-online ngayon wala silang mga laptop, diba? So most of the people is gumagamit ng smartphone. Kaya ginawa ko to using my smartphone. Okay. So pupunta tayo dito sa ating Google Chrome, okay? So i-click nyo lang yung Google Chrome nyo. So make sure na meron kayong internet connection or maganda yung connection nyo. And then itatype nyo lang sa browser nyo mdp.ph. Okay, so itype nyo mdp.ph. So nandito na tayo sa site na to. Ngayon, para hindi ka mahirapan mag-process or hindi ka nalilito, okay, dahil nga naka-mobile yung website natin, di ba? So, i-click mo yung tatlong dot dito sa bandang kanan sa taas. Yung tatlong tuldok na yon, i-click mo, tapos hanapin mo yung desktop site. Okay? So, i-click mo yung desktop site. So, pagka kinlik mo yung desktop site, makikita mo yung website na parang naka-laptop ka. Or parang naka-computer, okay? Or, yan, so, parang naka-desktop ka. So, ganito yung itsura ng website kung gagamit ka ay desktop. Okay? Ngayon, kung nahihirapan ka, hindi masyadong makita yung mga salita, pwede mo i-landscape yung cellphone mo. But for this demo, okay naman sa akin. So, i-click mo itong sign in. Okay? Click mo yung sign in sa bandang kanan. So, once na niligay mo na yung sign in, i-enter mo na yung username mo at yung password. So pagka-enter mo nung username at saka password mo, click mo yung login para mapasok tayo sa ating back office or sa dashboard. So dito sa dashboard makikita mo, okay, so may mga nagpa-pop up na memo. So make sure na mabasa mo to para at least updated ka kung anong nangyayari sa ating business. Then after that, i-click mo lang tong read. Okay. So i-check mo lang siya, tapos click mo lang confirm. Okay, so click mo lang confirm. Then mawawala na to, okay? Ayun, so nawala. Pagka meron pa rin nagpa-pop up, ibasahin mo lang, then click mo lang confirm. Yan, ang dami, no? Yan. So dito sa ating dashboard, makikita mo yung ads. So may mga promo tayo kung masipag ka. Okay, mataas yung benta mo, meron kang Facebook ads incentives. Tapos yung ating delivery, okay, makikita mo dito sa Luzon, so yung ating delivery period is 1 to 7 days, sa Mindanao 2 to 10 days, sa Visayas is 2 to 10 days. So dito makikita mo yung may mga global full, okay, kapag ka masipag ka, meron kang profit sharing dito. And then makikita mo dito, meron tayo kasing qualification, so dapat meron kang minimum sales. Okay, so hindi ko na matandaan, I think 300 PV yung kailangan mo, okay? And then dito makikita mo yung active rank, kung ano ng rank mo, pwedeng reseller or homes operator. So para maging homes operator ka, medyo malaki yung puhunan lang dito, okay? Tapos kung ilan ba yung lines, yung mga taong na-refer mo na active. So meron akong 4 over 3 sabi, okay? So ilan yung volume, yung sales mo, ilan yung retail profit mo na na-generate, ilan pala yung retail pool, okay? Ito yung may mga profit share. So kahit huwag mo nang pansin yung mga yan, okay, dito tayo sa ibaba. So dito makita yung total na
yung total na kinita mo, okay? Yan. So, itong account na to is reseller account, okay? So, dito rin makikita mo yung customer order tracking mo, kung ilan yung order today, ilan yung mga admin mo. Okay, so pwede kasing maglagay dito kung may mga kaibigan ka or pamilya mo, mga anak mo, pwede mong gawing taga-benta, okay? Katulong mo sa business. Okay? So, kung bago ka lang nag-login dito, may magpa-pop up dyan, i-confirm mo lang yung, basahin mo yung terms and condition, okay? Ayan, so ngayon, nandito tayo. So, pwede mong i-click muna yung profile mo para ma-edit mo yung buong info, yung mga information. Ilagay mo yung TIN number mo kung meron ka. Sa payout, pwedeng BDO, BPI, pwedeng remittance, or pwedeng Metrobank. Okay, kung wala kang BDO. Then, click mo lang yung, so yung TIN number mo, ilagay mo din sa save information. Okay, so meron kang magte-text for confirmation na code. Okay, so, yun, so check mo lang yung cellphone mo pagka in-edit mo yan. Now, balik tayo dito sa dashboard. So, click mo yung dashboard. So, ito yung dashboard, yung summary nga. So, ngayon, kapag ka meron kang client na mag-o-order, okay, i-click mo tong customer. Yan, itong customer, sa under ng customer, meron yung customer order. So, meron din customer orders. So, ano ba ang pinagkaiba nila? Yung customer order, dito mo i-encode yung customer mo. So, example, may kaibigan ka sa Facebook, senior mo yung products mo, then nag-order siya. Kukunin mo yung kanyang information. Kukunin mo yung buong pangalan niya, yung exact address, yung landmark, yung contact number. Okay? So, after that, i-click mo tong new customer. Okay? Then, ilalagay mo dito yung first name. So, middle name kahit wala na yan. Yung last name, mobile number, email address kahit wala na yon. So, yung exact address. So, dapat yung number ng bahay niya kung meron, okay? So, country, tapos province, select mo dito anong province siya. Okay? Tapos anong barangay. And then, automatic, makikita mo dito kung available yung COD. Okay? So, ganun po siya. Then, click mo lang yung submit. So, once na na-submit na siya, makikita mo na yung in-encode mo, nandito yung pangalan. So, halimbawa, si Sir Mark Anthony, o order uli siya. So, click ko lang yung pangalan niya. Or yung in-encode mo. Okay? So, i-click mo lang siya. Then, after that, automatic na yung address niya, malalagay na siya dito. Okay? Then yun. So, ibig sabihin, available yung COD. And then, isa-select mo na yung order niya, kung anong product. So, pwede mo, so may makikita dyan, may mga WS. Ibig sabihin ng WS is with shipping. So, kailangan niya mag-add ng shipping fee. Kapag meron ka nakalagay na FS, ibig sabihin, pre-shipping. Okay, pero yung shipping fee na yun is, mababawas siya doon sa commission mo. Okay, kasi per volume naman. So, malaki naman kikitain mo dito. So, example, itong isa. So, 1, okay? So, sinelect natin yung may pre-shipping. So, magkita mo dito sa ilalim is wala siyang shipping, okay? Then, click mo lang yung submit order. Pagka kinlik mo yung submit order, makikita mo ngayon dito sa customer orders. Okay, so mas maganda kuha kayo ng notebook and ballpen para isulat nyo. So, once na-process nyo na, na-submit yung order, magte-text yung system doon sa customer, even sa'yo, okay, na ikaw yung nag-encode. Then, click mo lang yung customer orders. So, dito mo makita lahat ng mga orders. So, ibig sabihin ng confirm order is na-encode na siya. So, dito meron ka makikitang select mo yung, so, pwede mo i-select yung all para makita mo lahat ano yung status ng mga order, okay? And then, i-click mo tong sa may search button. So, lilitaw dito lahat yung, kapag ayaw lumitaw, i-refresh mo lang yung browser. Ayan, kapag ni-refresh mo siya, select all mo uli. Ayan, so lilitaw dito, kapag kulay green, ibig sabihin na deliver na siya. Okay, kapag kinancel nung customer yung order niya, nakalagay dyan kulay gray or kulay red. Okay po, so ganun lang siya kadali. Kapag ikaw na mag-order ka ng personal, i-click mo tong shop now.
Okay, so automatic naka-fill up na rin din yung details nyo. So pipili na lang kayo dito kung ano yung product na order nyo. Dahil personal order nyo yun, so yung price dito is so yung makita mo SRP, then your price. So yung ganun lang po. So yung ating process, same lang din. Then click mo yung submit. Okay po. So ganun lang siya kadali. Tapos kapag ka na-deliver ng commission mo, ay yung product, makikita mo na sa e-wallet yung commission mo. Okay? So yan. So tulad nito, meron akong commission na 791. At kung anong reference ID or yung PO ID number. Okay? Then after that, kapag gusto mong withdrawin, every Wednesday po, okay? So click mo lang yung withdraw. So every Wednesday, pwede mo na i-click yung withdraw. Okay, hanggang 11:59 ng gabi. Tapos dito sa genealogy, dito mo makikita lahat ng mga na-refer mo tao, okay? Ngayon, kung meron kang anak na marunong sa computer or mag-encode, pwede mo siyang i-add dito sa admin, okay? Para at least, so gagawa mo siya ng account dito para makapag-process ng order. So, i-click mo lang yung kulay green, and then ipipill up mo lang information niya. Then, ibigay mo lang yung username and password at pwede na siya mag-process ng order. Okay, pero hindi niya makikita yung income mo. So, it's up to you kung magkano yung commission na ibibigay mo dun sa admin mo. Okay po, so ganun lang. And tools and updates. So, meron din dito mga memo, marketing tools, at saka yung mga tutorials. So, napaka-importante part po nito. So, click nyo lang itong MDP Homes Tutorial. So, makita nyo na dito yung mga tutorial. Okay? So, ganun lang po siya kasimple. And then, pwede nyo i-browse isa-isa para makita nyo lahat ng details dito. So, I hope may natutunan ka dito sa maiksing video na to. Kung may question ka pa, kindly leave a comment below at sasagutin natin. Okay? So, don't forget to subscribe and hit the bell buttons dito sa channel ko para updated ka sa mga bagong videos. Thank you and God bless.